Gusto mo talaga dalawang floor? Actually, hindi ka ganito gusto ko ito, pero siya may gusto nito eh. So talagang binigay mo lang talaga sa... Habang tinuturo ko ng successful chef sa Congo na si Roger sa bahay niya, naikwento niyang hindi lang ang pagpupundar para sa pamilya ang misyon niya sa pangingibang bansa. Overlooking, kaso lang ang overlooking mga yero. Mga 10 years pa na, makabago na lahat yan dahil tutulungan ko yung mga tao dito makapag-abroad. Hindi na! Tutulungan ko sila dahil ilang pangako ko sa... Yun ang goal ko eh, yun ang gusto ko matupad. Puro barong-barong yung nakita namin. Kasi sabi ko, gagawa lang siya ng veranda. Ang view pa niya eh, yung mga kapitbahay niyang barong-barong yung bahay. Tapos ang sabi niya, balang araw magiging view ng veranda na ito ay mga matataas na bahay. Kasi aasenso rin yung mga tao dyan dahil tutulungan ko sila. Kaya naman walang hangganang pasasalamat sa kanya ng mga kamag-anak at kapitbahay niya. Sa ngayon, nag-a-apply ako bilang cook sa Congo. At si Roger, ang kasalukuyan tumutulong sa akin dahil siya ay nakarating na doon. Kaya ako tulungan ni Roger dahil nakikita niya rin ang kalagayan ko rito. Ako, nagtitinda ako ng pansamantala ng pang-almusal, katulad doon ng pancake. Sinabi po niya na naghahanap siya ng kusinero, kaya naglakas loob ako na umapply. Taluwas ko ng boss ko, 200 na tao ang kukunin ng Pilipinas. Dahil yung malugan ko, at yung anak kong lalaki, at yung kapatid ko. Bali, pag alis nung tatay ko, siguro mga buwan na nga abutin, ako naman yung susunod doon. Magiging OFW naman ako ngayon. Siguro medyo matatagalan pa ng konti, pero yung tatay ko kasi may isang salita yun. Pag sinabi ng oo na yun, hindi na mababago. Ang pinakahinahangaan ko kay Roger ay yung bumalik siya dito sa Pilipinas para tumulong sa iba. Yun ang pinakahinahangaan ko sa kanya. Madali kasing maging madamot eh. Pero siya, bumalik siya eh. Yung giving back to the community. And I think yung tao na nagbibigay ng tulong sa iba, ang pinakamayamang tao sa mundo. Hindi kayo ligaya sa pera, pera lang yun eh. Hindi kayo ligaya. Siguro may ligaya ako, tulungan mo lang yung mga tao dito makaalis. Alam mo kaya, siguro patay na ako, maligaya pa ako. Dahil yun talaga wish ko, makaalis, matulungan ko sila. Sabi niya nga sa akin eh, Pilipina daw, very nice sex. Kasi nung pumunta siya dun sa kwarto ko, yun ang sinasabi niya sa akin na, do it to me, Pilipina, very nice sex, do it to me. Tapos I don't know sir, because I can sex only in my husband. Ako si Cherry Shego, 32 years old. Nagtrabaho ako sa Malaysia bilang isang DH. At ang nangyari nga sa akin, hindi ako naging successful kasi illegal akong nakapasok sa bansa na yon. At ang naging employer ko din ay minaltrato niya ako. Pinahirapan nila ako sa pagtatrabaho. Sinaktan pa po nila ako, pinagtangkaan pa po nila ako. March 23, sa wakas, makakauwi na din ako ng Pilipinas pagkatapos ng 3 buwan na pamamalagi ko sa Malaysia na bigo naman akong uuwi. Paglapag ko dun sa Clark, nagmamadali ako sa paglakad. Sabi ko para makalabas ako, makita ko na agad yung pamilya ko. Excited na excited ako makita yung mga anak ko. Sabi ko, ano na kayang itsura ng mga anak ko. Pero di gaya ng ibang OFW, bukod sa pamilya ni Cherry, OWA at DOLE ang sumalubong sa kanya, kasama ang 39 na iba pang Pinoy mula sa Malaysia. Yung iba doon, ganun din, mga naloko ng mga recruiter, yung iba naman doon, kaya sila umalis kasi hindi sila pinapasahod. Tapos yung iba naman doon na mga katulong din, sobra-sobra yung oras na pinagtatrabaho sila. Iba doon sa oras na pinag-uusapan sa kontrata.
Tapos yung iba naman, yung nakalagay sa kontrata, iba yung trabaho nila pagdating doon. Karamihan sa kanila ay undocumented or irregularly documented as we call them. 4 lang sa kanila ang dumaan sa tamang proseso, 4 yung dumaan sa POEA, sa OWAS, PhilHealth. Yung iba sa kanila ay napunta sa Malaysia sa pamamagitan ng mga taong hindi lisensyado na mag-recruit for overseas. Kinabukasan lang nagkaroon ng oras magbukas ng maleta si Cherry. Matapos ang 3 buwang sakripisyo sa abroad, ito lang ang mga pasalubong niya sa kanyang 2 anak. Itong mga damit na to, lahat yan, donate lang yan doon sa center ng mga kasamahan. Kahit wala nga siyang dalang ano nun, okay na sa akin. Basta ang importante, may balik lang siya sa Pilipinas eh. Masayang-masaya na ako sa ganung bagay. Imbis na pasalubong, ito ang baon niya. Ang alaala ng bugbog mula sa malupit na amo. Nakarating si Cherry sa Malaysia noong December nang walang hawak na working permit mula sa kanyang agency. Sabi ko sa kanya, nasan po yung kontrata? Sabi niya sa akin, doon ka napipirma ng kontrata pagdating ng agency sa Malaysia, nandun na yung kontrata nyo. O eto na, hawakan mo to. Kinuha ko yung papel. Tapos nakita ko nga doon, binasa ko. Sabi ko, bakit ganito? Parang, bakit tourist nung nakalagay dito? Hindi, ganyan lang talaga lahat ng pinapalis namin papuntang ibang bansa. Sabi ko, syempre first time ko lang din naman mag-abroad. Masama yung loob ko dahil naman yung mga agency na nagre-recruit, sana naman, wag naman silang ganun. Sana naman yung mga papaalisin nila, siguraduhin naman nila na maliligtas sila doon. Ayun po si Cherry. Ako si Cara. Magandang hapon po. Nagkita kami dito ni Cherry sa POEA kasi nga nangako kami sa kanya na tutulungan namin siyang mag-file ng complaint. Pero may mga pasaka pa ba or mga sugat? Wala na. Yung sugat may iba kasing peklat sa likod ko. Saan banda? Dito. Ano yan? Ano yung sugat na yun? Lalo ako nung yung pinaglalagyan ng tissue paper dun sa toilet, di mo may stainless na pagano. Oo. Nampas niya sa likod dun. Kumama yung pinakadulo dun sa may ano. Ang nambubugbog sa'yo, yung babae. Para sila. Pati yung lalaki? Oo. Ang tingin nila sa mga Pilipino mababa talaga. Ganun ba? Sabi niya nga sa akin Pilipina daw, very nice sex. Kasi nung pumunta siya dun sa kwarto ko, yun ang sinasabi niya sa akin na, do it to me, Pilipina, very nice sex, do it to me. Tapos I don't know sir, because I can sex only in my husband. Galit na galit po ako naman. Dahil hindi ko nga po nabubog na asawa ko eh. Nabubog lang ng tao. Tapos lalo akong nahabag nung kasama kasi ni Cherry yung asawa niya. Parang, alam mo yung galit yung pagtitimpi niya, yung talagang galit na galit siya, hindi niya alam kung paano niya express yung galit niya. Naiiyak na lang siya. Ako rin ng time na yon, hindi ko kaano-ano si Cherry, pero parang I just felt na hindi dapat ginaganito ang mga kababaihan ng Pilipinas. Kung pwedeng mabigyan ng katarungan itong nangyari kay Cherry, una, ma-blacklist o kung ano man yung employer niya, maparusahan itong agency na nagpadala sa kanya at nagpahamak sa kanya para managot naman sila dun sa ginawa nila kay Cherry. Kauuwi lang po niya, galing ng Malaysia. Tapos, naabuso po doon. Eh, gusto sana namin i-complain yung agency na nag-deploy sa kanya. Kasi, baka mamaya mangyari sa iba pang mga kababayan natin. Ang maibibigay namin tulong, i-assist namin siya na mag-file ng reklamo against doon sa in-applyan niyang agency. Okay. As well as na mag-file din tayo ng watch listing against doon sa employer niya. Kung mapapatunayan natin na may violation ng agency, maaaring masuspend or makancel yung titignan ko muna ang istorya. Makikita mo kay Cherry na nag-aalingangan siya. Balikan? Paano kayo babalikan? Eh pag hindi naman po tayo nagreklamo, pag matatakot tayong anayin natin ang karapatan natin, wala mangyayari. Eh, kami naman, hindi naman kami makakilos ng sumbong-sumbong. Huwag ka magalang tutulungan ka namin. Huwag kayong nakakapit kasi dito ganyan lang. Ang sabi ni attorney, kung hindi siya magsusumbong at hindi niya lalakasan yung loob niya, baka meron pang ibang mabiktima. Hindi naman kasi pwedeng aksyonan ng isang kaso kung walang nagre-reklamo. Ang violation na binigay natin
Section 2B, yung illegal exaction, sobrang paniningil. Kasi siningil siya ng salary deduction. Na dapat hindi sinisingil. Oo, dapat. Oo. Ang rule natin, charging or collection. Kaya pag nag-charge ka pala, that's already a violation. Deploying workers without their documents being processed here. Pinapirma nila si Cherry ng 6 na copies ng sworn statement niya. Pagkatapos nun, i-final na ito doon sa dinaket na ito, tapos ni-raffle na para magkaroon na ng hearing. Sabi naman po sa akin ni Sir, kung talaga daw po na mapapatunayan po na talagang napaalis nga po ako ng tourist ng aming agency, malaki daw po ang magiging chance.